Hi guys! Welcome dito sa aking YouTube channel. Dito nagtuturo ako ng mga tips and ideas about sa Facebook page. So sa ngayong araw na to ay magtuturo tayo ng tutorial. May nagtanong kasi sa atin na isang followers natin na kung paano daw gumawa ng gumagalaw na line sa gilid, no? Dito sa video natin. Halimbawa, no? Yan. Napapansin nyo, nilagyan ko na lang din ng line tong video na to. Yan, kung makikita nyo dyan sa gilid. Pahaba yan, pabuo yan hanggang magtagpo sila dun sa dulo, no? Dun sa dulo, magtatagpo yan. So, paano ko nga ba ginagawa to? Bago yan, basahin muna natin siyang kanyang tanong, no? Nanggaling kay Elias Uchi Manalo. So, sabi niya, paano po maglagay ng parang color puti sa gilid? So, pwede rin kay ibang kulay yan, no? Pwede mo rin gawing red, pwede mo rin gawing green, depende sa'yo kung anong gusto mo na kulay na tumatakbo, gawa po kayo tutorial. So yon, gawa natin siya ng tutorial para kahit papano makatulong din tayo sa ating mga content creator, no? Paano ko nga ba ginagawa yan? At ito yun, papakita ko sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa aking editor, no? Kung saan dito ako nag-edit. Ito yung Wondershare Filmora. So, sa wala nito, at kung gamit mo iPhone, medyo hindi ko pa alam paano gamitin sa CapCut. Pero dito, ituturo ko lang sa inyo yung pinaka-basic na ginagawa ko. So, eto ay basic lang. Depende naman sa inyo kung paano nyo siya isi-segue doon sa CapCut. So, dito sa akin, sa Wondershare Filmora ko siya in-edit. So, ngayon, tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Dito, sa aking editor, may nakikita kayo, no? Nandito yung media, itong part na to media, dito yung mga files, no, na from inyong computer. Dito yan magre-rekta, kumbaga ito yung import area. So dito nakikita natin dito yung screen kung saan yung mga nakuha yung video dito nyo may edit. So dito sa baba, dito yung project, no. Dito maglalagay ng project. Meron diyan 1 2, 3, 4, so on, no? Pinaka-basic lang tong ituturo ko. So, una, kiklik natin dito yung file at project settings tayo. Ngayon, pag open, makikita mo tong project settings na 9 by 16. Yan yung aspect ratio. So, ngayon, ituturo ko lang muna sa inyo yung aspect ratio, no? Yung kung saan tayo nag-edit ng Reels. Yan, kung mapapansin nyo, sa Reels ko merong line. Doon naman sa in-stream ads, meron ding line. So, sa in-stream ads, pwede kayong gumamit ng 16 by 9 tsaka 4 by 3. So, pwede yan, dalawang yan. Kanya-kanya lang naman yan. So, ngayon, ituturo ko ay 4 by 3. Pwede rin kayong mag 9 by 16, pwede rin mag 16 by 9. So, ngayon, click natin yung 4 by 3. So, yan na yung ating project. Nandito na sa my area na to, no? Dito sa folder. So, kunin natin yan, ilalagay natin sa ating project. Pag nilagay natin dyan, lalabas na siya dito. Ayan, 6040. Pipili ka ng inyong resolution. Pero dito tayo sa 6040 kasi yan yung ating settings. Ngayon, dito na pupunta yung view, no? Dito sa taas, no? Kung mapapansin nyo, meron na dito at meron na dito sa baba. So, itataas natin yung volume. Pwede rin natin babaan. So, ngayon, taas natin konti yan at i-edit natin ng yan, dyan. Tapos, cut natin yon. Yan, cut natin. So, dyan siya mag-i-start. Pero bago yan, ika-crop mo muna yung iyong project para saktong-sakto. Boom! So, ganyan na siya, no? So, ngayon, lagay tayo ng auto-enhance para kahit paano magliwanag. Dito sa effects yan pa rin, no? Meron na tayong project at ngayon, gagawa na tayo ng linya na sinasabi ko. Okay? So, ang ginagawa ko dyan, tago muna yan. Kailangan natin ng hindi makita muna yung mga ganyan. Kailangan muna natin yung project na ganyan lang. No? Yung blanco. So, ngayon, punta tayo ng media. And then, dito sa media, sample color sa pinakababa. Dito, mamimili ka ng anong gusto mong kulay. So, pwede tayong mamili ng orange and green. So, pwede yan. Pwede rin white, pwede rin, kahit ano, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Huwag lang black, hindi nakikita yan. So, ngayon, sampulan lang natin ng white. So, maglagay tayo ng white. Yan. And then, right click, crop to fit natin yan para saktong-sakto. And then,
Idulo natin. Idulo natin yan hanggang sa dulo. Yan. Usog natin sa dulo. Yan. Then, dito na magsisimula yung line na yon na sinasabi ko. Una, gaganunin nyo yan. Pababa nyo. So, saktuin nyo lang na pakita siya ng kahit papano. Adjust natin konti ng very very light. Yan. Pwede na yan. And then, kapag ganyan na, nakita nyo ng ganyan, punta kayo sa may screenshot. So, i-screenshot nyo lang yan dito sa may kanan na to. Ito. Kung nakikita nyo. Screenshot. Boom. So, meron na tayong isang screenshot na pahalang. Ang i-screenshot naman natin ngayon, yung pataas. No? So, meron na tayo niyan. Bura na natin to. Tapos, punta tayo ulit sa color. Kunin mo ulit yung white. Lagay mo dyan. Yan. Hanggang dulo ulit. And then, ganun ulit yung ginawa ko. Crop to fit. So, pag crop to fit niya, dito naman tayo, sa gilid naman tayo bibira ng line na yon. Kasi nga, tapos na yung pahalang. Dalawa lang gagawin natin dito, guys. So, yan. Okay na yan. Then, click ko na yung ganyan. And then, i-screenshot ko lang yan. Balik tayo sa screenshot. Meron na akong pahalang. Kailangan ko naman ng pataas. Yan. So, meron na akong dalawa. So, goods na yan. Buburahin ko na yan. And then, ngayon, papakita ko na ngayon yung aking project. Yan. Yung ginawa natin kanina na record. O, yan. Yan yung ating project, no? So, meron na tayong project. Ang kulang na lang is line. So, ngayon, dito na papasok si line. Ang unang kukunin mo is yung pahalang. Yan. So, nandito na siya sa baba, di ba? Sa pinakababa. Yan na siya. And then, usog mo lang yan hanggang dulo. Yan. Okay. Meron ng isa. Yung isa na pataas, yan. Lagay na natin dito. Din, usog na naman natin yan hanggang dulo. Okay. O yan, papansin nyo, dalawa na. Isang pahalang at isang pataas. So, ang gagawin mo dyan is, napapansin nyo yung dalawa na to. Iano nyo yan, click nyo yan na magkaroon siya ng ganyang assign and then cut nyo yan. Yan. So, may apat na tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? Apat na yan. Ngayon, etong dalawang sa harap, ito, sa taas sa kababa. Una yan, i-click muna natin to, no? Ito yung sa pababa, di ba? Ngayon, mayroon dito, pag kinlik mo yan ng left click, magkakaroon siya ng image tsaka color. So, sa animation tayo, kasi gagalaw, dapat pagalawin natin yan eh. So, ngayon, ang click natin dito is animation. So, dapat ang animation yan is slide to the right. Oh, nakikita nyo na ba? May napansin kayong pagbabago nung kinlik ko yung slide to the right? Yan. Yan ang sinasabi ko dyan. And then, yung isa naman, slide pataas. Ayan, di ba? Napansin nyo, slide na pataas. And then, keyframe na yan, yan yung uusog natin hanggang dulo. Usog nyo lang yan. Yan. Usog nyo lang yan hanggang dulo. Yan. And then, yan. So, hanggang dyan lang siya, no? Kasi, mag-i-stop na yan dito, eh. So, kapag pinlay mo yan, napansin nyo, dito na siya sa dulo at dito na rin sa dulo. Kapag pinlay mo naman dito yan, ganyan siya. Di ba? Gumagalaw na siya ng paganyan. So, nakita nyo naman. Ang next naman natin gawin is, eto naman, yung dito sa taas at dito sa gilid, no? Kung nakikita nyo sa screen nyo, yung arrow ko, kung napansin nyo. Ang gagawin natin is ito, yung sa taas na yan, sa upper, and then sa right side. Ngayon, kunin nyo ulit yon, yung ginawa natin. Same lang din yung gagawin nyo, no? So, kunin mo ulit yung kanina, yung pahalang. Yan. So, si pahalang kasi na to, i-click mo na ngayon yan. I-double left click mo siya para makita mo yung image niya. At dito sa transform, click mo lang to at dapat nasa taas siya. So, ito yung i-click mo yung flip na to. Ayan na, lumipat to siya sa taas, di ba? Kung napansin nyo, meron na siyang flip sa taas. So, nandun na siya, itong ano na to, isa. So, isa naman, yung gilid naman na left, ilalagay natin yung isa na to na sa left.
tapos iusog natin hanggang dulo. Ganun ulit. Click left click, double click, and then makikita nyo si transform dito sa image. At ito naman i-click nyo yung flip na kabilaan. So kapag kinlik ko yan, dito mapupunta yung isang line na yan. Tingnan mo ah. Ayan, meron na. Meron na akong upper, meron na akong right. Tapos na tayo sa left tsaka sa lower, no? So okay na. Then, yun naman ngayon, yung keyframe naman ang gagawin natin. So double click ulit, tapos punta tayo sa animation. Tatlo lang naman yan. Image, color, animation. So animation tayo. Sa presets tayo, wag sa customize. Sa presets niya, sa animation, ito kasi 'di ba nasa taas na. So pupunta naman ngayon siya ng right. Yan, ganun ulit, right ulit. Tapos itong isa naman, itong right side up, slide up naman 'yan. Oh, yan, 'di ba? Naipapansin nyo. So iusog nyo ulit yung keyframe na ginawa nyo. Iusog nyo hanggang dulo para gumalaw siya ng dandahan. Yan. So kapag pinlay ko na yan, tingnan nyo ah. So, nasundan nyo ba? Yan. Kapag pinlay ko na, yan. しかし、ある日、坂本は太った。Nakikita nyo sa gilid niya. いただきます殺し屋には戻らない。家訓破ったら離婚だからね破ったら殺す。矛盾してるじゃないですか Di ba? Pag dito natin nilagay, mabanda dito no, kasi ano na siya. Saka papasok yung line na isa, tingnan nyo. Pag play natin. このデブにかけられた懸賞金は Di ba? 10億円。今のお前は家族も守れねえただのデブだよ。ここからは本気で行かせてくれ。 Di ba? Nakikita nyo may line na siya na gumagalaw. So, yun ang sinasabi ko. So, salamat and jobless.